leaders na nasa 50s na rin. You know what? Most of them gusto na mag-retire. Bakit? Ang dami ng pakiramdam sa katawan. Correct? Marami nang napapakiramdaman. Masakit na yung ganito, masakit na yung tuhod, masakit na yung likod. May mga dumarating ng sakit-sakit, konti-konti, nagkakasakit. Gusto na mag-retire, kaso nga lang, kulang pa rin eh. 50s, I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the 65 years old retiree for medication. You know what? I have leaders 70 plus. Especially in the US, Canada, may mga leaders po ako ng mga 70 plus. Alam mo, most of them, sa US, Canada po kasi guys, walang pinipiling edad eh. As long as you can still work, magtatrabaho ka. Correct? Walang ano doon sa atin kasi mga 60s pa lang, retire na eh. Sa US, Canada, kapag kaya pa magtrabaho, nagtatrabaho ka. So are you, that's 65 years old, na-retire na under medication na, nabubuhay na lang sa pension. I dedicate this talk to you. Kasi baka mamaya, yung pang medication mo, yung pang emergency fund mo, yung pang everyday expenses mo, kulang pa rin sa pension mo, palang kulang na. Correct? Kasi baka mamaya, hindi lang ikaw, yung umaasa sa pension mo, baka mamaya, pati yung pamilya mo, umaasa pa rin sa pension mo. Are you that entrepreneur who failed? Ikaw ba yung negosyante na nag-failed? Hindi mo mapuntok-puntok ano bang negosyo ang dapat para sa'yo? Ano bang negosyo ang dapat gagawin mo? So, ladies and gentlemen, I dedicate this talk to you. Bakit? I became an entrepreneur as well. Correct? And it just so happened na, syempre, napunta tayo sa tamang company. So, to those aspiring entrepreneurs, has businesses right now, maybe it's traditional, online, or kung ano man yan, hindi mo mapuntok-puntok, and you always fail, I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the Filipinos who are tired of being a third world country. Na gusto mo tayo naman yung first world. Na gusto mo tayo naman yung mayamang bansa. I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the spiritual person who wants to help. Baka mamaya may church ka na gusto mong tulungan. You're that spiritual person. Kaso nga lang hindi ka makapagtulong kasi bakit? Ikaw mismo kailangan ng tulong. Correct? Gusto mo mag-charity. Kaso nga lang parang ikaw yung kailangan ng charity. I dedicate this talk to you. Alright? I dedicate this talk to the spiritual person who wants to help. I dedicate this talk to the students who wants to help. Estudyante ka ba right now? Correct? Kulang ba yung kinikita mo right now? Correct? Estudyante ka na gusto mo sanang tumulong kasi nakikita mo yung parents mo, hirap na hirap pag-aralin ka. Kaso nga lang hindi ka makatulong. Bakit? Ikaw mismo, hindi mo rin kaya tumulong kasi ikaw mismo kailangan mo ng tulong eh. Ladies and gentlemen, I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the outcast that wants to change and create an impact. Bakit kita pinahuli? Kaway-kaway sa mga outcast, kaway-kaway sa mga black sheep. Bakit? Ladies and gentlemen, outcast po ako ng family ko. And I thought to myself, wala nang mangyayari sa buhay ko. You know what, when I started, in short, sa lahat po ng nabanggit ko kanina, I dedicate this talk to all of you. You know what, when I started, I was a college student nung time po na yan. Okay, outcast. So, actually, sa totoo lang po, hindi po ako nag-drop out, no? College undergrad po ako. Hindi ko po natapos yung pag-aaral ko po due to the fact na yung father ko po, he passed away. So, my father used to be a tricycle driver. Mother ko po, walang trabaho kung ano-ano ng racket na ginagawa. Nagbebenta ng mga kakanin. Apat ko po kami magkakapatid. Ako po yung panganay sa apat na magkakapatid. So, in short, sobrang pressure yung responsibility na ibinigay po sa akin na hindi naman talaga totally binigay. Kaya lang syempre, you know, kapag ganun yung situation ng family mo, minsan aakuin mo yung responsibility na yun eh. Especially when my father died, na ako na po yung parang tumayong tatay ng family. So, nung time na yun, nung nakita ko yung ganitong klase ng business, you know what, sabi ko, pwede palang mabago yung buhay ko dyan. Correct? Kasi sa totoo lang po sa mga nandito po, no, maybe some of you here are OFWs, maybe some of you are students, employees, nakita nyo to online na. Before po, nakita ko po to 12 years ago pa. 2012, nung nakita ko po to. So, this is my 13th year on this business. So, if you're going to ask me if I know what I'm talking about, I know what I'm talking about. Kasi bakit? Nagpas na po ako isang dekada sa ganitong klase ng business. And halos lahat ng result and ng promise ng industriya po na ito, nakuha na po natin. Ang kulang ko na lang siguro, house and lot na lang eh. Correct? Kasi bakit? Nangarap, I once, you know, na pares po sa inyo na nangarap din. Na gusto rin sana talagang umangat or umasenso sa buhay. And you know what? Nung ipinapakita sa akin yung ganitong klase ng business, I have
couple of doubts. Hindi nga a couple of doubts, I have so many doubts. Hindi lang sa company mismo, kundi sa sarili ko as well. Kasi bakit? It took me 3 times. 3 times po ako inimbitahan. 3rd year high school, 4th year high school, 1st year college. Yung 1st year college, doon na ako nag-join. Doon na ako nag-desisyon. Kasi bakit? There are 3 types of people sa network marketing. There are 3 types of people sa industriya natin. Okay? Baka ikaw to, isa ka sa mga ganitong klase ng tao. Number 1, yung mga tinatawag na uninformed. Ito yung pag narinig yung industriya natin, ano yan? May ganyan pala. Ako po, ganun po akong klaseng tao. Wala akong alam. By the way, probinsyano po ako. Tubong Bicol. Pinakadulo pa, Sorsogon. Kaway-kaway sa mga taga Bicol po dyan. May mga taga Sorsogon po ba dyan? See you next week. Nasa Bicol po ako this coming Wednesday. Okay? So, ay gwa. Ayan, may mga nagtatype na. Alright, so, tawag nito, sana ba ako? I was once an uninformed. Wala akong alam na may nag-i-exist na ganitong klase ng industriya. Alright, mahay pala taga Bicol taga Kamsur, Iguanoy. Okay, katanduan salaw po sa mga taga Bicol dyan. Uninformed po ako, wala akong idea. Pangalawang klase ng tao sa ganitong klase ng business, misinformed. Ito yung mga taong marinig pa lang yung ganitong klase ng industriya natin, negative na kagad. Ito yung papunta ka pala, parang kang may ketong, iniiwasan ka. Pangit yan. Scam yan, pyramiding yan, mga ganong klaseng tao. You know what? From uninformed, naging misinformed ako. Kasi nung first time kong makita to, at sinabi ko sa parents ko, ano sabi sa akin ng parents ko? Pangit yan. Walang kwenta yan. Sabi sa akin ng mga relatives ko, nako baka may scam ka lang dyan. So from uninformed, naging misinformed ako. Kasi bakit? I ask advice to those people na hindi naman nila alam or hindi naman nila ginagawa yung industriya na to. Third na type ng tao sa ganitong klase ng industriya is those people na mga well-informed. Sino yung mga well-informed? Top leaders, mentors po ninyo, mga coaches po ninyo. Mga may resulta at alam, kahit na hindi nasa ganitong klase ng field ng industriya po natin, alam nila na maganda yung ganitong klase ng business. So that's the third type of people sa ganitong klase ng industriya. So from misinformed, third time around, nakita ko yung ganitong klase ng industriya. You know what? My teacher, kasi nakapag-imbita po sa akin dito sa mga hindi po nakakalam, was my former teacher way back high school. So yung teacher ko na yon, alam ko itsura niya. Okay? Kasi bakit? School nurse namin siya sa school namin. So sa mga nakakaalam po, Emilianum College sa Sorsogon City. So school nurse po siya doon. At the same time, teacher namin siya sa health. So school nurse, at the same time, teacher siya. At inimbita po niya kami. So sa totoo lang, before hindi po talaga ako naniniwala. Kasi it took me 2 times na nakita ko po ito. Hanggang sa 3 times actually. Kasi unang-unang beses flyers lang, hindi po siya. Pangalawang beses siya na yon, yung teacher ko. Pangatlo siya ulit. Okay? Kasi bakit yung best friend ko lang yung nagkalagkad po sa akin nung time na yun. So anong itsura niya nung hindi pa siya nagkakaroon ng resulta sa itong klase ng business. Kasi yung first time around, na inimbita po niya ako, alam ko itsura niya Nagko-commute, nagmo-motor, minsan naka-all white kasi uniform ng nurse. Ganun yung mga uniform ng nurses So, after a year, nung nakita ko po siya ulit, third time, nakita ko na po siya nagsasalita. May sasakyan, ang ganda na nangyayari sa kanya. So, kung ikaw meron po kayo kakilala before, na dating walang-wala, tapos nag-meet kayo ulit, sobrang yaman na or nabago ang buhay, may inggit ka hindi? Sobra po akong nainggit, hindi po ako nainggit. Inggit po ako nung time po na yon. Okay? Kasi bakit? Kung ginawa ko na to 3 years ago, yan po siya yung former teacher ko ibang high school. Okay? So kung ginawa ko na po ito dati, di sa ano na lang kaya ako today compared sa result na nararanasan ko po ngayon. Tama? So kumbaga sobra ako nainggit kasi bakit? Ang daming nag-share, maybe ako, stranger po ako sa inyo. Tama, hindi nyo ako kilala. Pero yung teacher ko, kilala ko yun Alam ko yung itsura ng bahay nila. Dati, kung meron kakilala before, tapos nag-meet kayo ulit, nagbago buhay, talagang mapapaisip ka. Correct? Compared to those people na stranger sa'yo, hindi mo kilala. Kasi bakit? Before yon twice ko nang nakita And yung mga nagsasalitang mga taong yun, hindi ko naman kilala yun Sino ba yun? Correct? Ang daming nakikitang mga resulta, mga sasakyan, naglalabas ng kung ano-ano. Kaya lang, I don't know those people. Pero yung teacher ko, kilala ko siya, kaya ako nagtiwala. Correct? So, sa mga nandito po, if nag-join po kayo sa mga taong hindi nyo kakilala, congratulations for your bravery. Kasi ako, nung time na hindi ko po yan kaya. Correct? At least kahit pa paano maniniwala ako sa mga taong kilala ko. Pero, sabi nga nila, when it comes to this kind of industry, hindi pwedeng to see is to believe. Dapat believe first and you will see.
Correct? Kasi bakit? Nung time na pinapakita sa akin yung ganitong klase ng business, pinapakitaan ako ng kung ano-ano mga pangarap. Tama mali. Lahat po ba tayo may pangarap? Lahat naman po tayo may pangarap. And those dreams of yours has prices. May mga presyo yun. In short, yung mga pangarap pala natin, lahat po pala ng mga pangarap natin may presyo. Tama? Hindi pwede na walang presyo yun. Kasi bakit? Goals with deadline, ang tawag dyan, goals. Dreams with deadline, ang tawag dyan, goals. Dreams without deadline, ang tawag dyan, pangarap lang talaga. So in short, dalawa pala yun. Yung dreams mo, kailan mo gagawing goals? Kasi ang goals, these are dreams with deadline. Kailan? Hindi pwedeng mangangarap lang ako. Kasi pag nangarap lang ako, kailan? Bahala na. Hindi matutupad yun. Kasi bakit? Para po siyang project. When you say project, parang sa school. Ano sabi ng teacher mo? O, may project ako. Bahala na kayo kung kailan kayo magpapasa, walang deadline, kayo bahala kung magpapasa kayo or hindi. Magpapasa kayo hindi. Hindi, kasi wala namang deadline eh. Pero kung may deadline, next month, ganitong petsa yung deadline natin, magpapasa, bakit? May deadline. Students are looking forward for that particular deadline. Gagawin mo. Kasi bakit may deadline eh. Pero ang isang bagay na walang deadline, for example, pangarap mo, chances are, baka matanda ka na, hindi mo pa rin nagagawa. Tama. So, yung mga pangarap pala natin, may mga prizes po pala siya. And you know what? Kinumpitan ako. Nung time na nakita ko yung ganitong klase ng business. Correct, 12 years ago, sabi niya sa akin, those dreams, may deadline, may presyo yan eh. So if we're going to compare the prices today, ng mga usual na pangarap ng mga tao, may presyo yan. Sabi natin house and lot, magkano? Kung sasabihan mo ako na 1 million house and lot, naku baka lupa pa lang yan, wala pang house. Tama? Sa panahon ngayon, with the prices ng construction materials, ng materials na gagamitin, pati yung labor, sobrang taas na po ng pagpapabahay po ngayon. Siguro bahay kubo kaya. Kaso nga lang, we want house and lot na maganda. Sabihin na natin 10 million. Sasakyan, dati po, yung first car ko, ang bili ko po na nasa 870,000 pesos. Dati po yun, that was 7 years ago. Yung first car ko po na, 7 years, 9 years ago pa. Correct? Magkano na ngayon yung mga ordinary sedan? Say for example, yung bago kong sasakyan, yung Ranger Wild Truck ko po na pick up, ang bili ko po nun, that's 1.650 million. 1,650,000 pesos. Almost 2 million na. Sabihin natin, sasakyan pa lang, budget mo 2 million. Gusto mo mag-travel? Yes. 1 million. Gusto mo may savings ka? Yes. So that's a total of 14 million. So say for example, if this is your goal, 14 million pesos ang goal mo, ano yung gagawin mo right now para ma-achieve siya? Kasi if you're going to compute your salary right now, kung nagka 10,000 per month ka, that's only 120,000 pesos per year. Malayo sa 14 million. Kung nagka-20 mil ka naman buwan-buwan, that's 240,000 pesos per year. Malayo sa 14 million. Ito matindi. Ipon ba yun? Hindi. Kasi bakit? May expenses ka. Gumagastos ka, yung anak mo nag-aaral. So in short, hindi po talaga kompleto yung kinikita po natin. That's the reality. Kasi, if we're going to base our salary of 25,000 pesos, alam mo sa expenses pa lang, talo ka na eh. If you're living here sa Pilipinas, medyo talo ka. Bakit? Empleyado sa Pilipinas, may mga bayarin? Yes, hindi pwedeng 28 ka na, 30 ka na, nakatira ka pa rin sa bahay ng magulang. Bumukod ka. Tama? Expenses, renta, 5,000. 5,000 per month. So, this is just an ordinary apartment, no? Or yung mga studio ng mga apartment. Baka nga, for room, for rent lang to eh. Kasi bakit? Naranasan ko magrenta dito sa Ortigas. Ang renta ko, 18,000 pesos. Studio unit. Ortigas. A 3-bedroom normal sa Ortigas is 35 to 40,000 pesos. Kung medyo probinsya ka, tapos may mga expenses ka, okay na yung 5,000 pesos per month. Electricity, syempre, may kuryente yan eh. 2,000 per month, tubig, 500, internet. Sa panahon ngayon, wala nang mga data, lahat ng bahay, naka-internet na. O food expenses, alam nga namang in Helix sale ka lang, syempre, nagbabayad ka ng pagkain. 6,000 per month. O transportation, 6,000 per month. Kung may gas ka, may motor ka, or nagko-commute ka, may bayad yun. Toiletries mo, sa mga babae, may monthly period pa kayo. Diba kami wala naman kaming ganyan. Ang meron lang kami, pagupit every 2 weeks or once a month. Kung may family of 3 ka, that's 12,000. That's 34,500 pesos.
per month. Correct? So, anong tawag? Kung 25,000 lang ang salary mo, anong tawag sa 9,500? Kung 25,000 lang ang salary mo, tapos ang total expenses is 34,500, anong tawag sa 9,500 na kulang? Utang. Negative. S-loan. Credit card. Utang ka muna doon sa tindahan. O, tinapasabi daw ni nanay, kiram daw muna ng dalawang latang sardinas, itlog, tsaka miswa. Tama, mali. So, ang tawag dyan, utang. Bakit? Siyempre, hahabulin mo expenses. Ang needs po ba natin nagbabago? Hindi. Kalaban mo pa inflation. Tama, mali. So, kung hindi ka kumikita ng malaki, dapat pala kumita ka ng malaki. So, why do you need to earn big? Kasi ang pangarap, napapag-usapan lang kapag sapat yung kinikita. Correct? Kasi parang drum yan eh. When you say drum, itong drum na yan, lahat tayo may kanya-kanyang drum. Sa drum na yan, may mga butas yan eh. Ano yung mga butas niyan? Bills, miscellaneous, food, utilities, contribution, travel expenses, taxes, kung nagbabayad ka pa ng tax. Correct? So, hindi siya mapupuno. Ang drum pala natin, ang goal natin dyan mapuno yan. Kaso nga lang, hindi talaga niya mapupuno. Mapupuno lang siya kapag sobra-sobra ang pumapasok. Kasi kahit may butas, pero sobra-sobra ang pumapasok, mapupuno hindi. Mapupuno at aapaw. At kapag umapaw yan, dun mo ilagay sa kabilang drum. Ang tawag dyan, dreams. Gets po ba ninyo? Kasi bakit? Paano mo nga naman pag-uusapan yung sasakyan? Kung ultimo gas ng motor, or pag commute mo, hirap ka. Paano mo nga naman pag-uusapan yung fine dining, pangarap mo makakain kay Gordon Ramsay dito sa bagong restaurant niya dito sa Metro Manila? O paano pag-uusapan yun kung yung mismong grocery or foods ninyo or food expenses ninyo on a day-to-day basis or weekly basis, kulang na kulang? Paano mo nga naman pag-uusapan yung travel kung yung expenses mo kulang? Paano mo nga naman pag-uusapan yung house and lot kung mismong pagrenta mo kulang na kulang? So in short, ladies and gentlemen, kailangan mo palang kumita ng malaki. Bakit? Napag-uusapan lang po ang pangarap kapag sobra-sobra ang kinikita. So that's the reason why kailangan mong kumita ng malaki. At ano pa ang kalaban mo? Inflation rate. Apart from earning big, ang isa sa pinakakalaban po natin is inflation rate. Dapat kumikita ka ng malaki right now. Kasi bakit? Is savings good or bad? Tanungin ko po kayo. Sige po, sagutin niyo po, yes or no. Is savings good or bad? Correct? What if sabihin ko sa inyo, yung pagsisave mo is bad? Good daw. Okay, good. So, here's the thing. If ang nagsasave ka, for example, sa bangko, let's say BDO for example, ang kikitain mo kapag nag-save ka sa BDO is 1% per annum. So that's zero. Kapag ang ininvest mo, okay, or ang sinave mo is 1 million pataas. Pero kung less than that, sabihin natin 500,000 pesos and below, that's 0.06% per annum. So in short, ang tinutubo ng pera mo per year is 0.6% per year. Ang inflation rate is 7% per year. Is savings good or bad? Correct? So bakit pangit pag nag-save? Talo ka ng 7% eh. When you say inflation, these are the hidden taxes that we pay that we are not aware. Ano, Sir Kevin, ano yung inflation? Ito yung pagbaba ng value ng pera mo at pagtaas ng value ng bilihin. Kasi bakit? Ang gas, ako, dati nung nilabas ko yung Ford Ranger ko, ang gas ko dati niyan 3.5, 80 liters. 3.5, 4,000, full tank na ako. You know what ngayon? 6.5. Yung full tank. After almost 4 years na yung sasakyan ko na yun. After, isipin mo, after more than 4 years, magkano ba dati ang sine? 150, may kadouble ka na. Ngayon, 350. Ikaw pa lang, hindi pa VIP yun. Magkano ba dati grocery? 1.5 mo, naka-push card ka pa 20 years ago. 1.5 mo ngayon, baka ganyan lang, kalong-kalong mo lang, or baka nga nakaganito ka lang. So, ang tawag dyan inflation rate. These are the hidden taxes that we pay that we are not aware of. Na hindi tayo aware. Nahigits po ba ninyo? So, okay pala kasi nag-save ako. Kung nagka-interest ako ng 0.6% per year, bumaba ka naman ng 7%. Anong punto ko? Pag nag-save ka ng 100,000, after 1 year, kung 7% ang inflation for that particular year, you know what? Next year, ang pera mo, 100,000 pa rin. Kaso nga lang, ang buying power na lang niya is only 93,000 pesos. Alam po ninyo yan. Kasi bakit dati ang minimum na pamasahe magkano lang?
3 pesos, 5 pesos. Inabutan ko pa ng bata ako, 3 pesos. Elementary days ko. You know what, ngayon yung minimum wage magkano? 15, 18? Tama, 12 pesos. Alam po natin yan, ang Coke dati, 5 pesos. Ngayon, mineral water tapos Coke, hindi na nagkakalayo. Tama, mali. Kanina nag-grocery ako dito. Sa may malapit sa amin, sa may Robinsons Supermarket. You know what, yung 3,000 pesos na grocery mo, kaya mo bibitin eh. Correct? Tapos pang 1 week lang yun. Correct? Can you imagine the expenses, the inflation rate ngayon? Na 2 things ang inahabol mo. Pangarap mo at inflation rate. Kasi bakit? Ang inflation rate natin, you know what, kung hindi po kayo aware, no? 2020, 2021, 10% noong nag-pandemic. Ganun ka-worst yung inflation rate. So kung hindi ka isipin mo, kung nagdadagdag ang sahod mo every year ng 1%, talo ka pa rin. Kasi bakit? Paano mo habulin yung 6 to 7% per year? Correct? Dumaan ka na lang dito sa may Skyway eh. May bayad pa, toll. Sa toll gate pa lang. Tama, mali. Kaya that's the reason why, di ba last Christmas, ang lagi ninyong sinasabi, ang Pasko is para sa mayaman lang. Ang taas na kasi ng bilihin right now eh. Tama? Sometimes some of us, they don't celebrate Christmas anymore. Or even New Year. Because of what? Expenses. So the reason why, bakit po ako nagtutok po sa inyo right now, is I want you to think big, na gusto ko kumita ng malaki. Kasi po, ang expenses po natin, hindi na po siya bababa. Nagtingin ako ng bigas sa palengke kanina. 60 pesos. Yung sinandome yung pinakamura, 53, 52 pesos. Eh kung medyo jasmine rice yung gusto mo, 65, 63 pesos per kilo. Hindi na nagkakalayo yung diesel. Yung diesel right now, Shell, 69 to 70 pesos. Metro Manila area. Metro Manila area. Here's the thing. Bababa pa po ba? If nag-welga ka at nagrarally ka ngayon, nagrereklamo ka sa presyo, here's the bad news. Hindi po siya bababa. Ang gas, ang matrikula, ang expenses, ang bigas, lalo po siyang tataas ng tataas ng tataas. Ako na magsasabi po sa inyo right now, kaya kung hindi ka mag-iisip right now ng sources of income, na didiskarte ka para tumaas yan, lagi kang magrereklamo sa presyo ng bilihin. Kasi bakit? Kapag kumikita ka ng malaki, hindi mo ihinda yung, parang, one of my mentors, nung first time ko maglabas ng sasakyan, syempre, baguhan pa lang, medyo kumikita-kita pa lang ako nung time na yun. Diba? Computed ko lahat. Kapag konti kinikita mo, nakikita mo lahat eh. Lahat ng gastos. Grabe ang taas na ng gas ngayon. Grabe yung kilo ng bigas, ganito na. Tama. Pero pag kumikita ka ng malaki, sabi ko sa mentor ko, I think this was year 2015, 2016, medyo bago-bago pa lang ako sa sasakyan. Sabi ko, mentor, yung gas ngayon, ganitong presyo. Sabi niya, talaga, hindi ko na kasi alam yan eh. Hindi ko na kasi tinitingnan yung presyo ng gas. Nagpapagas lang ako full tank agad. Can you imagine, kapag kumikita ka pala ng malaki, hindi mo iindahin yung mga presyo. Hindi mo iindahin yung inflation. Bakit? You are what? You are creating money generating leverage asset kapag kumikita ka ng malaki. At ang sarap kapag kumikita ka ng malaki, bakit? You have freedom. That's our goal. What's your goal? Your goal is to have freedom. Kasi kapag wala kang kinikita, kapag konti lang kinikita mo, wala kang freedom. Wala kang freedom kahit ano gawin mo. Tama, ang hirap gumalaw kapag ikaw mismo walang panggalaw. Tama, mali. So here's the thing, kapag kumikita ka ng malaki, you know what, doing this business, I was able to earn 6 digits in 10 days. Kumita po ako ng 113,000 pesos in 10 days. Kumita po ako ng kalahating milyon in 45 days. Kumita po ako ng 309,000 in 40 days. Parang manok lang, no? 40 days. I became one of the youngest Millionaires Club member ng company. That's 22 years old po ako nung time na yun. I was able to buy 2 cars because of this business. Nagkaroon din po ako ng sariling kondo. And parking na rin kasi ang mahal ng parking sa Metro Manila, you know what? Kung namumroblema ka sa apartment na 5,000 pesos per month, parking ko pa lang yun. Kasi 5,000 parking dito eh, sa Metro Manila. Correct? Apart from that, I was able to travel, actually 24 different provinces sa Pilipinas. I was also, nakapag-international din po tayo. So here's the thing, why do you need to do this business? Because of leverage. Kasi ang goal natin, ma-leverage yung bawat isa po sa inyo. Kasi online right now is what? Revolutionary. Kung say online, ako, ang tawag ko dyan, online is revolutionary. Bakit revolutionary? Paano naging revolutionary online? Napakasimple lang. Because of online,
sobrang nabago, okay? Sobrang nabago yung pananaw po natin when it comes to earning. Kasi bakit? Tinalo ng online yung lahat ng traditional business sa labas. Kaya po siya revolutionary. Teka lang, I'm pulling up my slide. Gusto ko ito ipakita po sa kada isa po sa inyo para makita po ninyo talaga na sobrang ganda ng online marketing nowadays. Hindi po talaga ito kasama sa slides ko, no? Pero gusto ko lang din ipakita para at least maintindihan po ninyo that online marketing nowadays is so powerful. At kung ito yung gagawin po ninyo, sobra po talaga na magiging successful po kayo. I want you to see this. You know what, ladies and gentlemen? Ayan, wait lang po full screen ko lang. Because of online marketing, bakit sobrang revolutionary ng online? Airbnb owns no hotels. And yet, they are the biggest accommodation provider sa buong mundo. Ulitin ko yung Airbnb, wala silang sariling hotel. Pero sila ang pinakamalaking accommodation provider sa buong mundo. Uber owns no cars. And yet, they are the largest taxi service. Uber, wala po silang sariling sasakyan. Pero sila po ang pinaka-largest taxi service sa buong mundo. Because of what? Online. Alibaba has no inventory. And yet, they are the world's largest retailer. Wala silang inventory pero sila ang pinakamalaking retailer sa buong mundo. Facebook creates no content. And yet, they are the largest media platform. WhatsApp sends no messages. And yet, they are the largest messaging service. Instagram posts no photos. And yet, they are the largest photo-sharing platform nowadays. You know what? Dropbox stores no files. And yet, they are the largest cloud storage. Netflix produces no content initially. Nung naglabas yung Netflix, hindi po talaga sila nagpo-produce ng content. Kasi yung mga kilala po natin na Squid Game, Money Heist, on-produce na po yan ng Netflix. Pero dati, nung nagsimula ang Netflix, wala po silang sariling content. Lahat ng ini-stream sa Netflix, lahat po yun dating dating palabas na. And yet, they are the largest streaming service sa buong mundo. Can you imagine because of online? Inom lang ako wait lang Because of online, sobrang na-revolutionary po talaga natin yung mundo. And like ko sinasabi, I always tell this to my leaders, no? If your business is not in the internet, then you're out of business. Kaninong kasabihan yun? By one of the richest men sa buong mundo, Bill Gates. Anong sabi niya? If your business is not in the internet, then you're out of business. So dapat pala yung negosyo natin nandito. Kasi bakit? Ang goal natin is for you to create money-generating leverage asset. Bakit mo kailangan mag-create ng money-generating leverage asset? Kasi bakit? Yung pera natin hindi pwedeng napupunta lang sa kung saan-saan. I always tell people, it's not what you do, it's not how much you save. Di ba may kasabihan po tayo, it's not how much you earn, it's how much you save. Ako may dugtong ako doon. It's not how much you save, it's what you do with what you save. Anong ginagawa mo doon sa naitatabi mong pera? It's what you do with what you earn. Kasi bakit? Ang financial statement of the poor, napakasimple lang. Ang mahirap, pag nagkaroon ng sahod or kita, saan ginagastos? Luho. Bili ng bagong cellphone, bili ng bagong ganito, utang, Shopee muna, Lazada muna, TikTok muna, TikTok shop muna. Tama mali. So, ang tawag doon, gastos. Ang tawag doon, liability. Ang kailangan pala natin, when you say financial statement of the rich, asset. Kapag kumita ang mayaman, dinadala saan? Sa asset. So, pag dinala sa asset, ang tawag dito, income generating asset. Kapag kumita to, mababa yung expenses, walang utang, wala masyadong lifestyle, nag-generate yung asset natin. Kaya, you know what? Alam mo kung bakit tayo mahirap? It's because of our mindset. It's because of what has been passed down through us, through the generations. Paano nasabi? Napakasimple lang Pilipino, pag summer, anong ginagawa? Summer job. Chinese, pag summer, anong ginagawa? Bantay tindahan. Bantay hardware. Witness ako niyan. Bakit? Taga Sorsogon City po ako. Most of the hardwares sa amin are Chinese. You know what? Pag summer yung nagbabantay yung anak. Bata pa lang ako nun. Ngayon, malalaki na yung mga anak na yung bantay. Yung mga nagmamanage ng mga stores ng mga Chinese. Correct? Pilipino na lang. Pilipino, walang negosyo, laki ng bahay. If your biggest investment is your house, then your life is in trouble. Hindi pwede pala na dapat nilalagay mo yun kasi pag OFW, very usual problem with OFW, nagpapabahay kasi ako. Kung ang biggest asset mo, ang biggest gastos mo na pupunta sa bahay, your life will be in trouble. Sino nagsabi nun? Robert Kiyosaki. Kasi bakit? Hindi siya asset. It takes money out of your pocket
Kapag ang isang bagay naglalabas ng pera sa'yo, ang tawag dyan liability. Pag ang isang bagay nagpapasok ng pera sa'yo, ang tawag dyan asset. Pag ang bahay mo napatapos, tinira ng pamilya mo, may gastos yun, wala. May overhead expenses yun, mas mataas kuryente nun kasi mas maraming ilaw, mas maraming appliances. Pag nagkasunog, kailangan ipaayos. Pag binagyo, correct? May maintenance yun. Alam naman yung talahiban na yung harap ng bahay mo, hindi yung ipapakat yung grass, may maintenance yun. May pintura yun. Maliban na lang, kung paparentahan mo or gagawin mong apartment, ang tawag doon, asset. Nagigets yung ibig ko sabihin? That's why Chinese, ang liit ng bahay, minsan nasa taas, malaki negosyo. Pilipino, wala negosyo, laki ng bahay. Yun ang gusto ko pong maintindihan ng bawat isa po sa inyo na nandito. Kasi bakit? It's not about what you earn right now. It's about what you do with what you are earning. Correct? Kasi bakit? Masyado tayong na bomba, bata pa lang tayo, na ganito gawin mo sa pera mo. That's why right now, you're spending money with the money that you don't have in order for you to what? To impress the people that you don't even like. Kasi minsan, bakit? Gusto mo lang naman gumastos ka to show off. Gusto mo ba talagang gumastos or bilhin yan para sa sarili mo kasi kailangan mo yan? Or kailangan mo bilhin para malaman ng ibang tao na meron ka yan? Nagigets niyo po ba? May ibig sabihin? So, most of us, nababaon sa utang, nababaon sa rat race because of what? Without money generating leverage asset. And that's what we are offering here sa business po natin. Kaya ang tawag sa atin dito, power of two eh. Kasi bakit? The moment na nag-multiply ka, you are buying money generating leverage asset dito sa Project High. Kasi bakit? For example na lang, nag-start tayo, no? December or January, nakadalawa ka. You know what? Within the next 12 months, that's 3.6 million pesos. Kung nasusunod lang yung power of 2. Correct? Alam mo kung magkano kita yung kita nun? That's 7.3 million pesos. Sir Kevin, maganda naman talaga yun on a piece of paper. Kasi bakit? May pattern na eh. Kaso nga lang, nagagawa po ba talaga yan? Kunin na lang natin yung 10%. 737,000 pesos per year. 10% na lang. Malaki na po ba yung 737,000 pesos in 1 year? Oo naman. Correct? Kasi hindi ko makakalimutan, I earn almost 3 million pesos. 2020, 2021, 2 million, 3 million pesos per year. You know what? Ibang freedom. Ibang freedom pag kumikita ka ng million per year. Kasi bakit? 100,000 per month is 1.2 million pesos per year. Can you imagine 100,000, 30,000 lang na may expenses mo? Anong gagawin mo sa 70,000? Eh di money generating leverage asset ulit. Isang bagay na magpapasok ulit ng pera sa'yo. That's the reason why dreams really turn into reality sa business po natin. Correct? Kasi bakit? Ang dami po dito kumikita ng malaki at nababago ng buhay because of our business, because of money generating leverage asset. Kasi bakit? The moment na mag-start ka po sa negosyo po natin, you are buying assets. Hindi ka po bumibili ng liability. This is not something na binili mo tapos maggagastos ka ng pera. Hindi po. Kaya ka bumibili nito ngayon kasi money generating leverage asset to pagdating ng oras. Nagets po ba ninyo? So meaning to say, kayang-kaya po pala talaga na mabago yung buhay. And these are some of the examples of people na nabago yung buhay po dito. Okay, so si Sir J-Boy na lang. Dating Jollibee Crew. Ngayon, Millionaires Club member, nagkaroon ng sasakyan, kumikita ng malaki. Correct, Jollibee Crew sa Cebu. This one naman, Ma'am Abby Serrano, dating call center agent. This is one of those examples no na maganda yung background sa school, cum laude. Pero bumagsak sa call center. And because of this, nagkaroon ng sasakyan, naging global ambassador. Right now, nakakapag-travel sa iba't ibang bansa. Correct? Ma'am Sauda Guro, kapwa ninyo ito, OFW. OFW from Saudi. Si Ma'am Sauda, nakausap ko yan dati. From Saudi, kumikita yan ng 19-20,000 pesos per month. Right now, naging Millionaires Club member sa community po natin. If you're looking for, medyo mataas yung background, ito. Commissary manager. Si Sir Jason Merto, Michael Jason Merto. Correct? Because of this, nagkaroon ng sasakyan, nakapag-travel sa iba't ibang bansa, kumikita ng malaki. You know what, sabi sa akin ni Sir Jason, yes, okay naman yung kinikita sa pagiging manager. Kaso nga lang, wala akong freedom eh. Sub-sub sa trabaho. Correct? And, ang dami mo po nating excuse. Maybe you're one of these people na, wala kasi akong pera eh. You know what, these people started with nothing as well. Wala kasi akong time. You know what, ako rin wala rin akong oras. Kasi bakit nag-aaral din ako ng time na yun eh. Hindi po ito line of job ko. Ako din.
Mechanical engineering student po ako nung nagsimula. Hindi po to linya ko. And most of the people, hindi rin po to linya. Ang masasabi ko sa oras, wala kang oras right now, is your time worth it sa ginagawa mo right now? Yung oras mo ba ngayon, worth it ba yan? Sa pinanggugulan mo kung ano man yung ginagawa mo right now, sa kinikita mo right now, sa buhay mo ngayon. If not, then medyo mag-isip-isip ka. Wala kang pera right now, it's not how much, it's not, how much you make. It's what you do with what you make. Cut down expenses, tapos yung tira, yun ang i-invest mo. Not my line of job. Lahat naman po tayo walang linya-linya. Wala namang pinanganak na nurse na may stethoscope, ay magiging nurse yan. Ay magiging doktor yan. Wala namang pinanganak na may chalk na, ay magiging teacher yan. Wala namang ganun eh. Correct? Most of us, hindi naman talaga natin linya. Kung hindi mo linya, di gilid ka ng konti, gawin mong sideline. Mali. Pwede mong gawin sideline. Kasi you know what? When I started sa ganitong klase ng business, wala naman pong may linya nito. Na balang araw, magiging network marketer ka. Na balang araw, gagawin mo yung online marketing. Ako din po, wala rin po. Nilinya ko lang. Kasi bakit? If wala kang kinikita right now sa trabaho mo, sa ginagawa mo, then might as well ito linyahin mo. Baka may mangyari sa buhay mo. Tama. Kasi most of us, medyo maarte tayo. Alam sa totoo lang, hindi naman po kayo hipokritong tao, no? Kahit Brad Panty yan, kung dyan ako yayaman, bakit hindi ko gagawin? Tama, most of us are saying, no? May kilala akong manager, you know what? Wala lang, manager nga, puro lang dyan, wala namang money. Tama, not to, yung mga managers po natin yan. Kaya lang, here's the thing. Sa panahon dati, ang uso pa dati kung anong tinapos mo. You know what, today, alam mo kung ano importante sa panahon ngayon? Pag uwi mo sa bahay nyo, magkano naman ang bulsa mo? Alam mo dati, 2018, 2019, 2020, pinagtatawanan ko yung mga nag-TikTok marketing. 2020, 2021, pinagtatawanan ko yung mga nagsasayaw-sayaw sa TikTok, yung mga nagla-live selling. You know what? Fast forward, year 2025 today. Yung dating pinagtatawanan ko ng mga nag-TikTok marketing, nag-TikTok affiliate, nagla-live selling, mga nakasasakyan na. Nakatravel na ng iba't ibang bansa. Correct? Ama, ang dami kong kilala. Because of online, because of this kind of industry, kumita ng malaki. So, you tell me, ang importante ba talaga is kung ano nakakabit sa pangalan mo? Or kung magkano ang kinikita mo? Kasi bakit? You can never buy a comfort or something. Sabi ko nga lagi yung pagiging honor student, hindi ko sinasabing hindi ka maging honor student. Kaya lang, the point is, ano bang diskarte mo sa buhay? Correct? So, how much are you earning right now in order for you to fulfill or to achieve those dreams? Tama? Kasi bakit? Today is 2025. Di ba 5 years ago wala ka namang pera? 2020 wala ka namang pera? Kaya ka walang pera ngayon 2025. You know what? Dapat gawa mo ng paraan ngayon 2025 para pagdating ng 2030, may pera ka na. Yun ang kailangan mo gawin right now. Kasi if you're going to do, you know what, the things that you always done for the last couple of years, you will always get what you've always got. I guess po ba ninyo? If you keep on doing the same thing over and over again, you will always get what you always got. So dapat pala may changes sa gagawin mo. And what's that particular change that you need to do right now? Kailangan mag-decide. Kasi at the end of the day, hindi naman po tayo dito, hindi naman po mabilis lang yung buhay. Ang bilis lang po ng buhay po natin sa mundong to. You need to decide right now. Sino po ba magde-decide? Ibang tao po ba? Nanay mo ba? Asawa mo ba? Anak mo ba? Partner mo ba? Jowa bills mo ba? You decide for yourself. Gone are the days na iba pa yung nagde-decide para po sa atin. Bakit? May 3 klase ng tao sa mundo. Sino yung mga taong yun? The moviegoer. Sino yung mga moviegoer na to? The person who watch her life, admire some, criticize some, he or she does nothing, just opinions. Ito yung mga taong walang pakialam. Okay, minimum wage. Okay, OFW ako right now. Okay, ganito lang, ganito. Okay, estudyante lang ako dito. Ito yung mga taong moviegoer lang. Watches lang. Okay? Pangalawang klase ng tao, the actor. They are the star of the show, but many times, it is not their decision. Ito yung mga tao magaling lang mag-act. Pero lahat ng buhay po nila, iba ang nagdidesisyon. Sino nagdidesisyon? Si mama, si asawa, si jowa, si kapatid, si kuya, si ate. Those are people na actor lang. Ba't ka nag-engineering? Sabi kasi ng nanay ko eh. Ba't ka nag-nursing? Sabi kasi ni papa. Ba't ka nag-lawyer? Sabi kasi ng ganito. Hindi talaga yun ang gusto nila.
Those are people na ginagawa lang nila kung anong ginagawa nila right now based off the decision of others. You know what? Alam mo itong mga taong to, at the end of the day, they wish their movie will end in another way. Nagets nyo? Alam mo, ayoko maging moviegoer or actor ka lang. Ang gusto ko ikaw maging is the actor scriptwriter. He or she doesn't only watch and act, but creates the movie. He or she knows what to say, what to do, and how it will end. Bakit? He or she makes it. Kung ano man yung gusto niya maging, dapat actor scriptwriter po tayo. Kasi bakit? Nagkaroon ng study way back before pa, years before. Anong study po ito? Ito yung pinag-aralan yung mga taong bedridden na yung mga expected na mamamatay. May cancer, katandaan, may sakit, or yung mga wala na talagang cure yung mga sakit nila. Yung expected mo na mamamatay, alam mo yung interview sila. Alam mo kung anong question sa kanila? Ano yung pinaka-pinagsisisihan mo sa mundong to? Alam mo kung anong sagot nila? 80% of them, ang sagot nila, hindi ko pinagsisisihan yung mga bagay na nagawa ko. Ang pinagsisisihan ko, yung mga bagay na hindi ko nagawa dahil takot ako. And ayoko po dumating sa point, ako I'm 30 right now, kaka-30 ko lang po. Ayoko dumating sa point na pag mamamatay na ako or matanda na ako, pagsisisihan ko yung buhay ko, bakit ibang tao nag-decide? Gusto ko ako magdi-desisyon. Kaya sabi ko sa parents ko na nag-decide po ako dito, I will decide. Gagawin ko to kahit ayaw nila. Bakit? Pag nag-fail ako, okay lang yun, ang sisisihin ko sarili ko. Pero pag sinunod ko parents ko or pag sinunod ko ibang tao at nag-fail ako, sinong sisisihin ko? Sila? Diba? Ang sabi ko sa parents ko, ma, gagawin ko to. Pag nag-fail man ako, ang sisisihin ko sarili ko. Correct? So I'll decide. So nung kumita po ako ng malaki at nabago buhay ko, sino naging happy? I became happy, my family became happy, my relatives became happy. Bakit? At the end of the day, you are totally responsible for your success. Always remember, you are the product of your own thoughts, choices, and habits. Ikaw pa rin. Correct? Stop the blame. Stop the blame sa ano, yung gobyerno kasi. Yung pamilya namin mahirap lang. Magsasaka lang yung tatay ko. Tigilan mo na yun. Bakit? You create your own pattern of success. Always remember that. Ikaw ang nagkikreate. Bakit? Things do not change, we change. Kung iniisip mo na magbabago pa ang gobyerno para yumaman ka, kalimutan mo na yun. Ilang presidente nang umupo, hanggang ngayon ganun pa rin ang buhay mo. Ang magpapayaman sa sarili mo, ikaw pa rin. Huwag mo sisihin gobyerno. Yung ibang bansa nga, may gera pa sa kanila eh. Anong gusto mo? Corrupt or gera? O di ba proud ka na ngayon? Okay lang, corrupt. At least walang gera. Mali. Nai-guess po ba ninyo? Things change. Things do not change. We change. Ang magbabago pala, tayo. Hindi yung nasa palibot natin. Stop thinking na mababago yung nasa palibot natin. Kailangan magbago tayo. At kapag nagbago tayo, you know what? Our circumstances change. Kasi bakit? You are what you repeatedly do. So what do you want to be in life? How do you see yourself? The worst enemy of success is what? Self-doubt. Kung duda ka rin ito sa sarili ko, you know what? Naging duda rin ako kung magiging successful ako dito. Kaso nga lang, ang tingin ko sa sarili ko, I'm a winner. Ayoko maging loser. Kasi bakit? I am the actor, scriptwriter ng buhay ko. Hindi ibang tao. Patype nga dyan. I am an actor, scriptwriter. Medyo mahaba yan. Bas, gayahin nyo na lang. Kasi ba, ayoko po na ibang tao mag-desisyon para po sa inyo. You will be the one to decide for yourself. Okay? Hindi po ibang tao. Ikaw dapat ang nagdidesisyon. Okay? I want to share this famous quote. One of my favorite authors, no? One of my mentors in books, my mentors in videos. Gusto ko tong i-share po to sa inyo kasi sobrang gusto ko tong quote na to. By the name of Jim Rohn. Kilala niyo po sa Jim Rohn. Sabi niya, let others lead small lives but not you. Hayaan mong ibang tao maniraan ng maliit or minimum lang sa buhay po nila but not you. Let others argue over small things but not you. Hayaan mo ibang tao mag-away sa maliliit na bagay pero wag ikaw. Let others cry over small hurts but not you. Hayaan mo ibang tao iyakan yung mga maliliit na bagay pero wag ikaw. Let others leave their future in someone else's hands but not you. Ito pinakagusto ko sa lahat. Hayaan mo ibang tao na hayaan nila na ibang tao ang magdesisyon sa buhay nila pero wag na wag ikaw. Gets? Kasi bakit at the end of the day, we are the ones driving our lives. Tayo pa rin ang may dala. Correct? Tama na sa kaka-I wish mo. I wish I were rich. I wish to be mentored. Tama na sa magigsa, I want to be rich, I want to be mentored. Dapat I will do whatever it takes
Ito ang tamang mindset. I will do whatever it takes para baguhin ko buhay ko. Correct? You will take over your life and do whatever it takes. Tandaan niyo po yan. Alright? So, medyo nag-overtime lang po tayo. Here's the thing. The greatest reward from Project High wasn't the money that I earned. You know what? The greatest reward was the person I became. Okay? Hindi po yung pera yung pinaka-greatest reward. Hindi po yung mga sasakyan na nabili ko, yung properties na nakuha ko, yung mga travel na napuntahan ko. At alam mo kung anong pinaka-greatest reward dito? Yung taong naging ako. Kasi bakit? Sabi ko nga kanina, on the very first part of my talk, I dedicate this talk to all of you. So kung ikaw yung daughter, I want you to become a better daughter. Kung ikaw yung anak, I want you to become a better son. Kung ikaw yung parents, I want you to become a better mom, a better dad, a better uncle, a better aunt. I want you to become a better person in our community. Correct? Kasi bakit? Yung result na yan, ibabagsak naman talaga yan sa'yo eh. Ibibigay naman talaga yan sa'yo. And here's the thing, kapag kumikita ka ng malaki, mas marami kang matutulungan. Mas marami kang, mas marami kang mabibless. Bakit? You are a blessing to other people. Ikaw yung nag-charity, hindi ikaw yung sinacharityhan. Okay? Before I end, if you're afraid to lose, you will never win. Tandaan niyo po lagi yan. Kung takot kang matalo, hindi ka po mananalo. Alright? Together, we can change your life. Thank you so much, guys. I hope meron po kayong napulot sa akin na kahit something lang, pa-follow na lang kung gusto niyo po ako i-follow sa TikTok, 33,000 followers, and also sa Facebook ko po. Ayan. So, I hope po, yung 1 hour talk ko po na yan, kasi medyo nag-overtime na po tayo ng konti, is na-inspire ko po yung bawat isa po sa inyo. Here's the thing, ikaw po yung mag-decide. Okay, kausapin niyo yung taong nag-send sa'yo ng link na to, yung taong nag-present sa'yo ng life-changing business po na to. Kasi it happened for us, it happened for thousands and millions of people na nabago ang buhay dito po sa buong company po namin. So kung nangyari po sa amin, mangyayari at mangyayari din po sa inyo. Okay, with that, thank you so much guys, and see you po sa mga next event po natin. So back to you, Coach Mikey Albayos. Mentor Kevin Gonzaga. Ayun, paalangan naman natin ng pasasalamat dito sa ating comment section para kay Mentor Kevin Gonzaga, di ba? So ayun, marami talagang na-inspired, na-motivate, and maraming na-realize talaga na it must be na tayong lahat, di ba? Especially ikaw, first timer ka, nandito sa Meet Your Future, di ba? And nakuha mo yung mga na-impart ni Mentor Kevin Gonzaga na kailangan mo na mag-decide para sa sarili mo, na especially kung makapagbago naman to sa buhay mo and sa family mo. And bago ang lahat, okay lang po ba na Mentor Kevin, mag-picture po tayo bago po kita bitawan dito. Yan, tag. Ayan, nandyan po kasi. Yan. Picture muna tayo, Mentor Kevin. Remembrance. Tag, ikaw na po bahala. Project High sign comments. Alright, 1, 2, 3. Okay na po. Alright, so again, thank you so much, Mentor Kevin, and of course, sa lahat ng mga participants, di ba, nandito sa ating Meet Your Future event, congratulations, di ba, and of course, meron po tayong ipa-flag ng mga upcoming events dito sa ating community project, High Tech, di ba, so yun, grabe, so these are upcoming events dito sa ating community, so a day with the professionals that will be on February 10, 2025. So bukas na po siya. It's a face-to-face event, di ba? And sobrang ganda po talaga, especially dito ka lang po sa Manila area. Kailangan mo po talagang mag-attend kasi sobrang ganda po yung mga sharers and speakers po talaga sa event na yan bukas. And next, please. Ayan. Yes, tomorrow, again, February 10, 8 p.m. po, Meet Your Future by Mentor Adrian Vito. So, yun, same sa time slot po natin tonight na 8 p.m. So, dapat kung ikaw, member ka, and coaches, mentors dito sa ating community, dapat meron po talaga kang madadala ng mga qualifier. Diba? Qualifiers I mean, para mas marami po tayong ma-impartan sa napakagandang opportunity natin dito. And next, please,